76 kay mga empleyado sa Ozamis City Hall ina-promote og na regular tungod sa katakos og gihuptang maayo nga pamatasan may report si Barnel Lexon. Pagkatapos sa 24 kataas nga mga katuigan nga pag-antos ni Mila Asoy, ingon nga City Traffic Enforcer Job Order Employee, sugod pa kaniadtong tuig 2001, din siya ang nakapanerbisyo na sa publiko ubos sa 4 ka mga administrasyon o gidumala sa 5 ka mga mayor ning syudad. Sa katapusan, gitubag ra gyud ang dugay ng katuigan nga ginaampo niya sa Dios nga labaw makagagahom nga maregular unta siya sa pagpanarbaho sa gobyerno. Salamat kayo lang thanks masinso sa amin. So natinit ang yantos pero karon promote ko. As ko ba? Pila ka years ka nagtrabaho sa SDO? 3 years since 2001. God bless. Okay. Si Mila Asoy ang usa lamang sa 76 ka mga empleyado sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Ozamis nga giaprobahan ang promotion o regularization pag-uhay pa lamang ni Ozamis City Mayor Attorney Henry N. Puentes Waminal Jr. sugod kaniadtong miaging Enero 13, 2025 kun kaniadto minus ang oportunidad nga makatrabaho og ma-regular sa City Hall tungod sa palakasan system. Usab matud pa ni Mila ug uban pang mga empleyado sa makaniya nga mga GOs o COS employees sa City Hall ang walay kasiguruhan ang pagpanarbaho. Gani sila ang mag-agwanta pagpipila ka mga bulan nga magpaabot kano sa mabadjitan o madawat ang ilang sweldo. Karon ilalom sa Asinso Administration nga nagpasiugda sa good governance and zero corruption policy, hayang nang daan ang kaldero ni Mila. Tungod kay sigurado naman nilang madawat ang tanang guaranteed benefits sa usa ka regular nga empleyado sa gobyerno. Pagkatapos napirmahan sa mayor ang recommendation for promotion and regularization sa Local Government Unit LGU Personnel Selection Board kun PSB. Una pa ang oath-taking sa mga na-promote o na-regularize nga mga empleyado. Prangkang gipahayag ni Mayor Indy ang kalainan kaniadto sa kanhiayng mga administrasyon sa pag-recruit sa mga empleyado sa City Hall. Musulti lang ko ninyo, at siguro kadaghanan sa inyo, if not all, aware, kanang pagtuman sa PSB process, no, wala na ginabuhat sa una. Nakastorya na ko pipila sa inyo ha, ingon mo nga, wala mo naka-apply for promotion, regularization sa una, kay wala man to posting sa mga openings, kalit na lang man to na yung ma-appoint. Per kanang PSB, kanang nga proseso, gibuhat na nato karon sukad pa sa time ni Kong Ando when he was mayor, tuod kay naanay rason. That will be part of what we are going to talk about today. No, gipalaluman pa ni Mayor Indy kung nganong gihatagag dakong importansya sa iyang administrasyon ang Civil Service Commission Mandated Personnel Selection Board kun PSB nga mao'y gitahasan sa pag-ayag sa mga angayan nga mamahimong regular nga empleyado sa gobyerno. Balik ta aning rason ngano na ani atong PSB process. No. Well, other than the fact nga it is mandated by law. Katong inyo ang nasulti kabahin sa pag-appoint sa unang, kalit na lang na appoint, walay process, no, walay publication, no. So that's the reason why there is this PSB interview in the first place. Para na ay equal opportunity, tanan interesado manarbaho sa City Hall nga maka-apply. No. Kay dili man lang dapat katong mga duol sa dughan sa appointing authority ang naay katungod or naay opportunity even to apply or work here in the City Hall. Mo bitaw the process calls for publication, pila ka link, pila ka semana ay magsugod og submit og application, no, para katong mga antigo og interesado, no, patas ang ilahang chance nga mahimong regular dire. Ang Local Government Unit LGU Personnel Selection Board kun PSB usa ka board nga nagtabang sa hipi ehekutibo sa pagpili ug pagpromote sa mga personahe. Ang PSB mao'y responsable sa pag-screen sa mga kandidato alang sa mga bakanting posisyon sa LGU. Ilang responsibilidad ang magtabang sa punong ehekutibo sa pag-screen ug pagpili sa mga kawani nga nahaom alang sa regular nga trabaho ug promosyon, alang sa mga bakanting posisyon, alang usab sa appointment. Other than that, the PSB process is there to ensure nga katong makasulod sa City Hall, ma-regular is katulag yung naay insaktong competence, naay insaktong ability, naay insaktong
kapasidad nga mobuhat sa gikinahanglan sa iyaha sa item nga iyang gi-applyan diri sa City Hall. Because kung regular mo, magdugay na mo diri or kitatanan mga government officials, employees, ang gasildo biya sa tuwa is ang mga tao pamaagi sa buwis. So kung ang ma-appoint dili kabalo sa trabaho nga iyang gi-applyan, gasayang-sayang lang taog buwis. No, gabayad tag tao nga dili kabalo unsay trabaho nga gikinahanglan sa iyaha. Gawas ana, kita as government employees, as public officials and employees, we are part of the government. And ang gobyerno muni ang kadalasan, or if not most of the time, no, sandigan sa katawhan when it comes to their needs and the development of the city. Gipaklaro sa mayor nga ang katakos kun competence o kinaiya kun karakter sa usa ka empleyado sa City Hall mao ang pangunang basihanan nga gihatagan og dakong bili sa iyang administration sa pag-recruit sa nahiangay nga mga empleyado. A big example, a good example, panahon sa bagyo, kalamidad. Kinsa may daganan sa mga tao. Diba ang gobyerno madayon, kinsa may pangitaon? Ang gobyerno. Nya kung ang mga tao sa gobyerno dili kabalo sa ilang trabaho kay walay competence, unsa na may matubag sa mga tao, no? Unsay masandigan sa katalingban sa society, no? Mahugno na kay ang makasaligan o ang sandigan di man makasaligan. Di pa kasama sa batanong mayor sa syudad nga sama sa lawas sa tao ang kinatibuk-ang istruktura sa lokal nga panggobyerno. Mamahimo lamang epektibo ang pagpangsyon niini kung ang tanang kabahin sa lawas ang may katakos ug abilidad nga mobuhat sa tahas isip epektibo nga public servant. For a body, for the entire City Hall to function properly, no, to get to where it wants to be quickest and in the most proper way, no, kailangan tanan party ani, meaning tanan empleyado, antigo sa ilahang mga posisyon. No. And the process is there to make sure na katong mga ma-regularize, no, we're given equal opportunities, no, katong yung makabalo sa function, sa posisyon nga ilahang gi-applyan. Saad ni Mayor Indy sa mga nahabilin nga mga job order o casual employees sa City Hall nga magpadayon lang sa pagtrabaho tungod kay wala pa mi mahuman sa pagpangita sa angayan nga mga posisyon para kaninyo. Didasig usab niya ang tanan nga magmaandam sa gikinahanglan nga mga kwalifikasyon alang sa mga posisyon nga ilang gitinguha. Ug sa mga usamisnon iyang gisaad nga makasalig ang tanan nga ipadayon ang polisiya nga magtudlo alang sa mga takos nga moserbisyo kaninyo dinhi sa City Hall. Matod pa sa mayor, sigurado usab siya nga si incoming Mayor Attorney Sam Norman Fuentes magpadayon sa tatak asinso kanunay nga pagserbisyo sa City Hall. Iyang gipahalipayan ang tanang mga bag-ong gitudlo og na-promote nga mga empleyado sa LGU. Matod pa niya kamong tanan angayan niini apan padayon sa pagtrabaho og maayo og pagkamahimong maayong modelo aron magpadayong takos sa imong gihuptan karon nga posisyon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Dixon.